hours. 2 hours lang naman eh. Diba, pwede makita kung sino nilalagay yung puso mo. Check ko lang muna kung sino nilalagay yung puso mo. Mahalin kita eh. Alam mo guys, bago nalaman yung sakit ko isang buwan, ano na pag-ginawa namin. Baka daw nga nababarang ako. Wala na na-confine na ano na ako nitong last. Suka ako ng suka. Tapos yun, nilagyan ako, admit ako nun. So, gumaling naman ako, malakas ulit ako. Nag-smile ulit. So, ngayon parang piling ko nga buntis lang. Nakakatakot. Takot na kasi. Takot na sila. Kasi yung ate ko lumaki yan dyan. Doon siya namatay. Sobrang laki na yung bukol sa dyan. Kung alam mo yung wire. April way. Ang tagal bago malaman, hindi basta-basta. Paka-stress. Stressful. Yung panahon na yun. So, talagang challenge ako ni Lord. Binigyan mo ako nito, ibig sabihin kaya ko yun. Kasi sabi nga nila, hindi ka naman bibigyan ni Lord ng pagsubok pag hindi mo kaya. Right? So, siguro sa akin yung binigay kasi feeling niya kaya ko. Pagaan sa akin. Sige, bahala na. Nandito na tayo eh. Hindi ko naman pwedeng kutkutin yung para sa puso. Pag namanas ako, makakasunod ng patay na ako. Huwag mo akong tinatakot. Hindi sa ngayon, hindi naman namamanas yung paa ko. Delikado pag manas na yung paa. Isa din yung sa sinasabi, pag namanas na yung paa mo, either mabubuhay ka or mamamatay. Kasi yung ate ko doon, namanas na yung paa niya. 2 linggo lang nawala na siya. Pero sana wag naman namanas yung paa. Tsaka ano pagpuntis na. Pwedeng mangalap